Ano ang gagawin mo kapag may ipis sa loob ng aquarium? Kung flower horn keepers ka, kailangan mo itong malaman para maiwasan ang maling paraan na pwedeng magpalala ng sitwasyon kung saan posibleng ma-overstress ang flower horn mo or magkasakit ng hexa. Minsan hindi natin maiiwasan. Kahit malinis ang ating tahanan ay may naliligaw na ipis galing sa kapitbahay. Kaya naman dapat alam natin ang gagawin sa ganitong sitwasyon. May mga pagkakataon kasi na ang unang ginagawa ay ginagamot agad kahit wala pang sintomas ng sakit na siyang posibleng magpalala ng sitwasyon at mauwi sa stress at worse, ayaw nang kumain ng flower horn. Una, huwag mo nang pakainin ng flower horn within 24 hours para maidumi nito lahat ng kanyang kinain, lalo na kung nakakain ito ng ipis. Kung maaari, kung may ibang aquarium, ilipat mo na ang flower horn para sure na safe ang flower horn dito. Mag 100% water change at isanitize ang aquarium sa pamamagitan ng paggamit ng suka at kuskusin ang buong paligid ng aquarium para sure na walang bakteryang maiwan na posibleng magdala ng sakit. Pero kung wala ka namang ibang aquarium, kailangan mo lang mag-water change. Una, alisin mo muna yung ipis bago ka magsimulang mag-water change ng 50%. Gumamit ng gloves or kahit plastic na pwedeng panghawak sa ipis para hindi mo direktang mahawakan for sanitary purpose. Syempre kung hahawakan mo to ng direkta, contaminated na yung kamay mo at maibabalik mo lang sa aquarium ng dumi or bacteria kapag magwa-water change ka na. Ginagawa natin ito para mabawasan ng dumi or bakteryang maaring galing sa ipis na siyang posibleng magdala ng sakit sa flower horn. At maglagay ng 2 kutsarang asin at gumamit ng heater kung meron. Kinabukasan, i-monitor ang flower horn kung nag-drop cock ba, nag-fade ang kulay, at tingnan ang kanyang poop. Kung makakita kayo ng white poop na may normal poop din, ito'y sign ng stress. Maring dahil hindi natin ito pinakain kaya nag-release ng white poop at dulot na rin ng pag-water change ng 50%. Ibig sabihin nito, hindi mo to kailangang gamutin. Ang kailangan ay mag-water change ka ulit ng 50% para maging malinis ang tubig at matanggal ang poop na maaring kinain ng flower horn mo galing sa ipis. Ulitin mo lang ang proseso tulad ng ginawa mo kahapon. Pero kung nakita mong white poop ay madami, nag-drop cock, nag-fade ang kulay, at tulala lang sa gilid, kailangan mo na itong gamutin ng metronidazole dahil positive itong nagkasakit ng hexa dahil sa pagkain ito ng ipis. Ngayon kung paano gamutin ng hexa, meron po ako kanyang video sa aking YouTube channel. Ilalagay ko po sa description below ang link ng video. Kinabukasan, i-monitor ang flower horn sa pamamagitan ng pagpapakain nito. Mabutit kumakain ng flower horn ko. Ito'y magandang sign na wala siyang masamang nararamdaman. Pero kung halimbawa hindi ito kumain, ibig sabihin may something or nararamdamang sakit kaya ayaw nitong kumain. At kung magpapatuloy itong ayaw kumain, this is the time na kailangan itong gamutin. Mag-water change ulit ng 50% kinabukasan. Meaning, 3 beses kang magkakasunod na magwa-water change everyday ng 50% to make sure na safe ang tubig. Papakainin at imo-monitor ang poop araw-araw. Possible din itong mag-slightly drop cock at mag-release ng white poop dahil sa araw-araw na pagwa-water change. Ito naman ay normal reaction ng flower horn. Pero dapat ang white poop nito ay iilan lang at mas marami pa rin ang normal poop. Ngayon para makasigurado kang walang sakit ang flower horn mo, unang-una, dapat magana yang kumain. Hindi nag-fade ang kulay at aggressive pa rin. Ngayon kung meron ka pang ibang napansing kakaiba sa flower horn mo, PM ka lang sa aking FB page at TikTok account, Flower Horn Newbie TV, para matulungan kita.
Kaya kung hanap mo ay dagdag na impormasyon, dito ka lang sa Flower Horn Newbie TV at siguradong marami kang matututunan. Kaya paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka